Mariing tinanggihan ng Ministry of External Affairs ng India ang pagsisikap ng China na baguhin ang pangalan ng mga lugar sa Arunachal Pradesh. Ayon sa mga pinagkukunan, lumiban ang China sa isang pribadong G20 meeting sa India noong linggo. Ang pagpupulong ay ginanap sa Itanagar, kabisera ng Arunachal Pradesh, isang estadong inaangkin ng China bilang bahagi ng Tibet. 20 sundalong Indian ang nasawi sa engkwentro sa mga tropang Chino sa isang pinagtatalunang hangganan ayon sa hukbong sandatahan ng India at mga opisyal ng pamahalaan. Kakapasimula lang ng China ng pananakop sa India. Hindi gamit ang mga misil, tangke o sundalo, kundi gamit ang mga mapa, propaganda at libu-libong maliliit na saksak. Noong ika-12 Mayo inihayag ng Ministry of Civil Affairs ng China na papalitan nila ang pangalan ng 27 magkakaibang lugar sa Arunachal Pradesh, isang napakalaking estado ng India na sumasaklaw ng halos 70,000 kilometro kwadrado, isang estadong matagal ng teritoryo ng India. Ginawa rin ng China ang eksaktong parehong bagay noong 2024 at muli noong 2023 nang nag-host ang India ng isang mataas na antas na Group of 20 Summit sa Arunachal Pradesh. Noong 2021 matapos dumalaw sa bansa ang Indian Vice President M. Venkaiah Naidu, ginawa na rin nila ito. Ginawa rin nila ito noong 2017 matapos bumisita sa Arunachal Pradesh si Dalai Lama, isang espiritual na leader na kinamumuhian ng China. Makikita ang paulit-ulit na pattern. Kapag nagpakita ng paninindigan o gumawa ng mahalagang diplomatikong hakbang sa rehiyon ng India, tumutugon ang China sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan at pag-angkin sa mga teritoryo ng India. Lahat ng ito ay mukhang wala namang masamang epekto. Sa totoo lang, sino ba ang may pakialam kung magdesisyon ang China na palitan ang pangalan ng ilang lugar na kontrolado naman talaga ng India? Pero dyan mismo tayo pareho maaring nagkakamali ng malaki. Magkakaiba ang kahulugan ng kasaysayan sa bawat bansa. Maraming bansa ang tumitingin sa nakaraan upang maunawaan ito, matuto sa mga pagkakamali, at ipagdiwang ang mga tagumpay. Pero tinitingnan ng China ang kasaysayan bilang isang sandata. Estratehikong ginagamit nila ang kasaysayan, pinipili ang mga bahaging akma sa layunin, at itinatago ang mga ayaw nila o salungat sa kanilang mga inaangkin. Hindi alam ng marami na ang pagsulat ng kasaysayan at pagpapalit pangalan ng mga teritoryo ang paraan kung paano nakuha ng China ang kontrol sa Tibet, panloob na Mongolia, silangang Turkestan at Manchuria. Tahimik na pinalitan ng pangalan ang mga lugar na ito, unti-unting binago ang kanilang kasaysayan hanggang tanggapin na lang ng mundo na bahagi na sila ng China. Kahit ang Hong Kong at Macau, sa kabila ng natatanging pagkakakilanlan, ay naging biktima rin sa parehong taktika. Hindi kailanman masisiyahan ang China. Habang dumadami ang nakukuha nila, lalo silang nagugutom. Ngayon, pupuntahan na nila ang India. Tutuklasin natin sa video na ito ang matagal nang nakatagong kasaysayan. Aalisin ang maling impormasyon at isisiwalat ang katotohanan sa likod ng alitan sa hangganan ng India at China. Hindi magugustuhan ito ng mga Chinese bot, kaya ikaw na ang tutulong nga para maikalat ang katotohanan. Kung maaari, pakipindot ang like button at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa aming ginagawa. Pinahahalagahan ka namin. Noong 625 Common Era, ibang-iba ang itsura ng Asya. Malalaking imperyo ang namumuno sa malalawak na lupain. Ang India at China ay may makapangyarihang mga imperyo at dinastiya, habang nasa pagitan nila ang Tibet. Ang imperyong Tibetan ay napakalawak na. Ang mga hangganan nito ay lumampas pa sa kasalukuyang Tibet, sumasaklaw sa malalaking teritoryo na ngayon ay kinikilala natin bilang bahagi ng Ladakh at Arunachal Pradesh ng India. Sa loob ng halos 200 taon, malakas na pinalawak ng Imperyong Tibetan ang teritoryo nito. Nakipagsabayan sa makapangyarihang Tang Dynasty ng China. Sa loob ng mga dekada, matinding magkaribal ang Tibet at China, naglalaban, pumipirma ng mga kasunduan, pagkatapos ay binabali ang mga ito at muling naglalaban. Ganito kalala ang sitwasyon noon. Noong simulan ng 800 karaniwang panahon, nasa rurok ng kapangyarihan ang Imperyong Tibetan. Pero gaya ng nangyayari sa karamihan ng malalaking imperyo, dumating din sila sa matitinding problema. Ang pinakamalaki rito ay ang mga panloob na alitan sa kapangyarihan at pamilya ng hari. Sa madaling salita, naglaban-laban ang mga makapangyarihang leader ng Tibet para sa kontrol at kapangyarihan, sa halip na tugunan ang mga panlabas na kaaway.
Pagsapit ng dekada 84, isang lalaki na nagngangalang Longdarma ang umangat bilang bagong emperador. Si Longdarma ay kapatid talaga ng dating emperador na si Ralpachin. Nang mamatay si Ralpachin sa ilalim ng misteryosong mga pangyayari, sinunggaban ni Longdarma ang pagkakataon at mabilis na inagaw ang trono. Di tulad ng naunang emperador na buong pusong sumuporta sa Budismo at tumulong sa pag-unlad nito sa Imperyong Tibetan, kabaligtaran ang ginawa ni Longdarma. Marahas niyang sinubukan wasakin ang Budismo, tinarget ang mga monasteryo, templo, at maging ang mga monghe. Naging malaking pagkabigla ito sa rehiyon dahil naging malalim na ang impluensya ng Budismo sa Tibet noong mga naunang imperyo. Ang mga monasteryo ay mayayaman at makapangyarihang institusyon na may pera, lupa, at malaking impluensya sa buhay ng karaniwang tao. Ngayon, hayagang inuusig nilang Dharma ang mga ito. Sinusubukang pigilan ang kanilang kapangyarihan at wasakin ang impluensya. Tulad ng inaasahan, nagdulot ito ng matinding galit at hinanakit, lalo na sa mga monghe na matagal nang may mga espesyal na pribilehiyo at proteksyon. Patuloy na tumataas ang tensyon, lalong lumalalim ang galit. Sa taong 842 Common Era, pinaslang ang mongheng Langdarma ng mongheng Budista na si Lungpel Gidorcha. Subalit hindi naghatid ng kapayapaan ang pagkamatay ni Langdarma. Sa halip, nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Nang walang natirang malinaw na emperador, nahulog ang Imperyong Tibetan sa malupit at magulong labanan para sa kapangyarihan. Nakita ng mga prinsipe, pinunong militar, at mga lokal na pinuno ang kanilang pagkakataon. Nagsimula silang maglaban-laban ng mabagsik. Bawat isa ay desperadong sinusubukang makuha ang kapangyarihan at pamamayani. Bumagsak ang sentral na autoridad at magdamag. Ang Imperyong Tibetan ay nagkawatak-watak sa maraming naglalabang teritoryo, pinamumunuan ng mga lokal na pinunong militar o prinsipe. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Nimegon, apo ni Langdarma, ang isang dakilang pagkakataon. Di tulad ng ibang prinsipe at pinunong militar na naglalaban para sa mga teritoryong malapit sa dating kabisera ng Tibet, tumingin si Nimegon pakanluran patungo sa Nagari, isang liblaib na bahagi ng Tibet. Ito ay lugar na kakaunting tao ang may pakialam dahil sa kahirapan ng lupain dito. Malaking hanay ng bundok, matinding panahon, at malalawak na talampas. Kakaunti ang naninirahan dito at mahirap mabuhay, lalo bilang pinuno. Gayunpaman, tinipon ni Nimegon ang kanyang mga pinakatapat na tagasunod at sundalo para itatag ang saligan ng kanyang bagong kaharian. Nagtagumpay si Nimegon. Sa halip na bumagsak tulad ng ibang rehiyon, ang kanyang bagong kaharian sa Nagari ay hindi lang nabuhay, kundi umunlad pa. Pagkamatay ni Nimegon matapos ang ilang taong pamumuno, hindi napunta ang kaharian sa iisang anak lamang ayon sa tradisyong Tibetan. Hinati ito sa maraming anak na lalaki. Si Lachen Pergigan, ang panganay, ang namuno sa kanlurang bahagi ng kaharian ng kanyang ama. Ngunit si Lachen ay hindi kontento sa pagmamana ng maliit na lupaing kanyang pamumunuan ng tahimik. Siya ay ambisyoso, determinado na lumikha ng mas malaki, mas makapangyarihan, at mas tumatagal. Tinipon niya ang kanyang mga tao at nagtulak pa kanluran patungo sa rehiyong tinatawag ng mga Tibetan na Marjul, na nangangahulugang mas mababang lupa. Ang Marjul ay mabato, maganda, at estratehikong lugar na kumukontrol sa mahahalagang daanan sa bundok at pangunahing rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa Tibet, India, at Gitnang Asya. Rehiyong daraanan ng mga mangangalakal, monghe, manlalakbay, at hukbo, kaya't naging mahalaga at makapangyarihan ito. Unti-unti, tumigil ang mga tao sa paggamit ng lumang pangalang Maryul, at noong 1460 nakilala na ang masaganang rehiyong ito bilang Ladakh. Kahit na natili ang matibay na ugnayang kultural at panrelihiyon ng Ladakh sa Tibet, nabuo nito ang sariling natatanging pagkakakilanlan na naiiba sa nahating teritoryong Tibetan sa silangan. Sa unang bahagi ng dekada ng 1600, ang kaharian ng Ladakh ay naging tiwala sa sarili, masagana at lubos na Buddhist na kilala sa magagandang monasteryo, masiglang kultura at abalang mga rutang pangkalakalan. Nakabuo rin ang Ladakh ng matibay na ugnayan sa iba pang mga Buddhist na kaharian, lalo na sa Bhutan na may iba namang sangay ng Budismo. Ang Bhutan ay matinding karibal ng Tibet, kapwa sa politika at relihiyon. Kaya, nang nagsimulang makipag-alyansa ang Ladakh sa Bhutan, lubos na naalarma ang mga pinuno ng Lhasa. Sumabog sa huli sa hayagang labanan ang lahat ng tensyong ito. Noong 1679 ang Tibet, sa ilalim ng ika-5 Dalai Lama,
ay naglunsad ng malaking pagsalakay militar laban sa Ladakh, kung saan libu-libong sundalong Tibetan ang sumugod sa mga bundok. Malakas ang Ladakh? Oo, pero hindi sila nakapantay sa napakalaking hukbong Tibetan noong panahong iyon. Mabilis na nilupig ng mga Tibetan ang depensa ng Ladakh at sinakop ang mga pangunahing teritoryo nito sa loob lamang ng ilang buwan. Dahil sa matinding pangangailangan, humingi ng tulong si Haring Delek Namgyal ng Ladakh sa makapangyarihang imperyong Mughal ng Hilagang India. Ang mga Mughal ay nasa rurok ng kanilang kapangyarihan, malakas at impluwensyal. Walang magagawa, ang hari ng Ladakh ay nagpadala ng agarang panawagan kay Ibrahim Khan, gobernador ng Mughal sa Kashmir, upang humingi ng tulong militar laban sa mga sumasalakay na puwersa ng Tibet. Nagtipon si Ibrahim Khan ng malaking hukbong Mughal na napilitan ang mga Tibetan na umatras matapos magpasuko. 5 taon na matinding naglaban ang Ladakh, Tibet at kanilang mga kaalyado hanggang noong 1684 kung saan parehong panig ay sobrang pagod at lupaypay na para ipagpatuloy pa ang labanan. Nagsanib puwersa ang hari ng Ladakh at ikalimang Dalai Lama ng Tibet para sa pag-uusap tungkol sa pangmatagalang kapayapaan. Noong taon na iyon, nilagdaan ang makasaysayang kasunduan ng Qing-Moscow. Ang kasunduang ito ay mahalagang dahil sa unang pagkakataon, malinaw at opisyal nitong itinakda ang hangganan sa pagitan ng Ladakh at Tibet. Sa katunayan, partikular na isinama sa kasunduan ang isang mapa na malinaw na nagtakda ng hangganan sa isang palatandaan na kilala bilang Lahari Stream malapit sa Demchok. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang kinilala ang Ladakh bilang isang hiwalay at malayang kaharian na lubos na naiiba sa Tibet. Hanggang ngayon, isa ang kasunduang ito sa pinakamalalakas na ebidensyang pangkasaysayan na hindi talaga naging bahagi ng Tibet ang Ladakh. Agad naming ipapaliwanag kung bakit nananatiling mahalagang kasunduan ito sa kabila ng daan-daang taong lumipas at bakit sinasadyang baliwalain ito ng China na tila hindi kailanman umiral. Pero bago iyon, ituloy muna natin ang kwento kung paano nasangkot ang mga Chino sa Tibet. Pagkaraan ng kasunduan, nananatiling pinamumunuan ng sariling pamilya ang Ladakh sa mga dekada, ngunit unti-unting humina at nabawasan ang impluwensya ng kaharian. Samantala, nahaharap ang Tibet sa banta ng pananakop ng makapangyarihang tribong Mongol na Dzungars. Namagitan ang dinastiyang Qing ng China nang makita nila ang pagkakataon. Ayon sa mga emperador ng Qing, pinoprotektahan lang nila ang Tibet mula sa mga mananakop na Mongol. Layunin nila ang kontrol sa mga panloob na usapin ng Tibet. Noong 1720 nilusob ng mga puwersa ng Qing ang Lhasa, kabisera ng Tibet, at mabilis na tinalo ang mga Mongol na mananakop. Ngunit sa halip na umalis matapos magtagumpay sa kanilang misyon, itinalaga ng dinastiyang Qing ang isang amban upang mamahala sa Tibet. Ito ang naging simula ng walang katapusang pakikialam ng China sa politika, kultura, at mga usaping teritorial ng Tibet. Mula noon, aktibong nakialam ang Qing-China sa mga panloob na usapin ng Tibet, kabilang ang mga tunggalian sa politika, ugnayang diplomatiko, at mga alitan sa hangganan, kabilang na ang mga may kinalaman sa Ladakh. Sa nakaraang 1,700 taon nakaranas ang Tibet at Ladakh ng relatibong katahimikan. Subalit noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, isang malaking pagbabago ang dumating na tuluyang nagbago sa kinabukasan ng Ladakh. Isang bagong kapangyarihan ang lumitaw sa Hilagang India. Ang Imperyong Sikh. Itinatag sa Punjab at pinamumunuan ni Maharaja Ranjit Singh, ang kaharian ay naging isa sa pinakamalakas at ambisyosong puwersang militar sa rehiyo. Malinaw kay Maharaja Ranjit Singh ang importansya ng Ladakh sa estratehiya dahil ang pagkontrol nito ay nangangahulugan ng pamamahala sa mahalagang rutang pangkalakalan sa kabundukan ng India, Tibet at Gitnang Asya. Noong 1834 pinili ni Ranjit Singh si General Zawahar Singh, isang maalamat na makomandante at isa sa kanyang pinakamalalakas at pinagkakatiwalaang general upang pamunuan ang ekspedisyon pahilaga patungong Ladakh. Mabilis na napasuko ng mga puwersa ni Zawahar Singh ang lokal na paglaban ng mga Ladakhi at nakuha nito ang kontrol sa rehiyon. Sa loob ng maikling panahon, napailalim ang Ladakh sa pamumuno ni Raja Gulab Singh ng Jammu, isang makapangyarihang kaalyado at basalyong tagasunod ni Maharaja Ranjit Singh. Pero hindi doon tumigil si Zawahar Singh. Ambisyoso, walang takot, at sabik sa mas malalaking pananakop, itinulak pa ni Zawahar Singh ang kanyang mga tropa patungong Hilaga papasok mismo sa Tibet. Noong 1841 sinakop niya ang liblib, tigang ngunit estratehikong mahalagang Aksai Chin. Noong panahong iyon, tila walang halaga ang Aksai Chin, ngunit ang pagsasailalim at pagkontrol nito ang nagbigay daan sa isa sa pinakamalaki at pinakamatinding alitang teritorial sa pagitan ng India at China. Noong panahong iyon, tila walang halaga ang Aksai Chin, ngunit ang pagsasaalang-alang nito ay naglatag ng pundasyon,
para sa isa sa pinakamatindi at pinakamalaking alitang teritorial sa pagitan ng India at China. Pero hindi ayon sa plano ni Zhao Dalsing ang nangyari. Habang nagmarcha ang kanyang hukbo sa malupit at nagyayelong kabundukan, agad siyang nakaharap ng matinding paglaban. Ang mga puwersang Tibetan, na sinuportahan na ngayon ng mga tropang Qing ng China, ay gumanti ng matindi at may matinding determinasyon. Naipit sa malupit na lamig sa Himalayas ang pagod na hukbo ni Zhao Dalsing. Matinding labanan ang sumiklab sa mga bundok. Sa kasamaang palad, si General Zhao Dalsing ay napatay sa isang madugong labanan noong taglamig. Dahil sa kanyang pagkamatay, nagkagulo ang kanyang hukbo at nauwi sa madugong tigilan ang labanan. Dahil walang panalo at pareho ang naging pagkalugi, napagtanto ng mga pinuno na walang saysay at magastos ang pagpapatuloy ng labanan, kaya't parehong napilitan ang dalawang panig na makipagnegosasyon. Noong Setyembre, 1842 nilagdaan nila ang mahalagang kasunduan ng Chisol na binantayan ng Qing China. Katulad ng naunang kasunduan, napakahalaga rin ng kasunduang ito dahil opisyal nitong muling kinumpirma ang makasaysayang mga hangganan ng Ladakh at tahasang kinilala ang Ladakh bilang teritoryo na pag-aari ng imperyo ng Dogra ni Raja Gulab Singh. Malinaw na nakasaad na hindi susubukan ng Tibet o Ladakh na palawakin pa ang teritoryo sa isa't isa. Ang pinakaintrigang bahagi ng kasunduan ng Chisol ay ang China mismo ang nagbantay at pumirma rito. Sa madaling salita, opisyal na pumayag ang China na ang Aksai Chin na kontrolado nito ngayon ay bahagi ng Ladakh at nararapat na pag-aari ng India. Noong panahong iyon, naitatag na ng Imperyong Britanya ang kanilang pamumuno sa malaking bahagi ng India, kabilang ang Ladakh bilang teritoryo nito. Kasabay ng Ladakh, minana rin ng mga Briton ang problemang panghangganan, kung saan ang pinakamalaking banta noon ay Rusya. Mabilis na pinalalawak ng Rusya ang kanilang imperyo sa gitnang Asya. Natakot ang mga Briton na baka sumulong ang mga Ruso, tumawid ng Himalayas, at agawin ang kontrol nila sa India. Kaya nagsimula ang Great Game ayon sa mga historiador. Isang seryosong paligsahan sa geopolitika, kung saan pinagsikapan ng dalawang imperyo na lampasan ang isa't isa sa pamamagitan ng matitinding ekspedisyon. Maingat na inilagay ng mga espiya bilang monghe at mga ngalakal, mga lihim na diplomatikong misyon at matitinding negosasyon ukol sa malalayong teritoryo. Nagkarera ang mga imperyo para makontrol ang mga estratehikong lugar bago maagaw ng kalaban. Upang harapin ang malaking geopolitikal na banta, kailangan muna ng mga Briton ang malinaw na mga mapa at mapagkakatiwalaang impormasyon. Mula sa unang bahagi ng 1800 hanggang sa natitirang bahagi ng siglo, inilunsad nila ang pinakaambisyosong pagsisikap sa pagmamapa sa kasaysayan, ang tanyag na Great Trigonometrical Survey. Ang mga Britong tagasuri at manlalakbay ay nagsagawa ng mga mapamapanganib na paglalakbay sumuong sa mga hindi pa natutuklasang teritoryo ng Ladakh, Aksai Chin, Sikkim, Bhutan, Himachal Pradesh at ang buong hilagang silangang rehiyon na ngayon ay kilala bilang Arunachal Pradesh. Ang mga alamat na Indianong manlalakbay tulad ni Nain Singh Rawat at Kichan Singh na palihim na nagtatrabaho para sa mga Briton ay nagkunwaring mga lokal na pilgrim, monghe o ang kalakal. Ipinagsapalaran nila ang buhay, naglakbay sa Tibet at mga rehiyong kontrolado ng China. Maingat na itinatala ang mahahalagang impormasyong heograpikal at politikal. Lumikha ang mga ekspedisyong ito ng detalyado at tumpak na mga mapa. Tinukoy ang mahahalagang lagusan sa bundok, lambak, ilog at estratehikong teritoryo, kadalasan sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Ngunit hindi sapat ang paggawa lamang ng mga mapa. Napagtanto ng mga Briton na delikado ang pagkakaroon ng direktang hangganan sa malalaking imperyo tulad ng China o Rusya, kaya lumikha sila ng mga buffer state, maliliit, independenteng kahariang kaalyado ng Briton, na inilagay estratehiko sa pagitan ng India at ng mga makapangyarihang kalaban. Ang Sikkim at Bhutan ay dalawa sa pinakamahalagang buffer state. Noong 1861, nakuha ng Britanya ang Sikkim bilang protektorado sa pamamagitan ng kasunduan ng Tumlang. Nalinaw dito ang mga hangganan at kontrol sa mga ugnayang panlabas ng Sikkim. Dahil dito, nagkaroon ng maliit at kaibigang estado sa pagitan ng British India at Tibet ng China na naging mahalagang depensang panangga. Noong 1865, matapos ang maikling labanan, nilagdaan ng mga Briton at Bhutan ang kasunduan ng Sinchula na nagtakda ng malinaw na hangganan at nagpatibay ng mapayapang ugnayan.
lumikha ang mga Briton ng mga hadlang sa pamamagitan ng Bhutan at Sikkim. Malalayang kaharian na nagpanatiling malayo sa China at Rusya ang mga teritoryong kontrolado ng Britanya. Samantala, sa kanlurang bahagi naman sa Ladakh, mas naging komplikado ang mga bagay, lalo na sa paligid ng Aksai Chin. Noong 1865, iminungkahi ni William Johnson, isang bratong tagasuri ng lupa, ang Johnson Line na naglagay sa buong Aksai Chin sa loob ng Ladakh at British India. Hindi kailanman tahasang tinutulan ng China ang Johnson Line noong panahong iyon, kaya't nagkaroon ito ng malaking historical na halaga hanggang ngayon. Noong 1879, iminungkahi ng opisyal ng Britanya na si George Macartney ang panibagong hangganan na naglagay ng malaking bahagi ng Aksai Chin sa panig ng China. Kahit dito, hindi malinaw na pumayag ang China, na nagdulot ng kalituhan at patuloy na pagtatalo sa pagitan ng India at China hanggang ngayon. Kasabay nito, may nangyayaring kasing komplikado rin sa silangang hangganan ng India sa bagong rehiyon na tinatawag nating Arunachal Pradesh ngayon. Noong 1914 nagpasya ang British India na kailangan nila ng malinaw na hangganan roon. Nagpulong ang mga diplomat ng Britanya at kinatawan ng Tibet sa Simla at nilagdaan ang bantog na Simla Convention. Iminungkahi ng negosyador ng Britanya na si Henry McMahon ang isang matapang na ideya. Hinati nila ang Tibet sa dalawang magkabukod na bahagi. Iminungkahi ang isang autonomong rehiyon na tinawag na Panlabas na Tibet, pamumunuan ng gobyerno ng Tibet sa Lhasa at poprotektahan ng China, ngunit walang direktang pakikialam nito. Pangalawa, ang panloob na Tibet na binubuo ng silangang mga lalawigan ng Kham at Amdo ay direktang kukontrolin ng China. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng kasunduan, marahil ang pinakakontrobersyal. Kailangan nilang magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng British India at Tibet. Si Henry McMahon at mga kinatawan ng Tibet ay personal na umupo upang maingat na markahan ang hangganan na sumusunod sa pinakamataas na tuktok ng silangang Himalayas. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng kasunduang ito, at marahil ang pinakakontrobersyal. Kailangan nilang magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng British India at Tibet. Para magawa ito, personal na umupo si Henry McMahon kasama ang mga kinatawan ng Tibet at magkasamang minarkahan nila ang hangganan na sumusunod sa pinakamataas na tuktok ng silangang Himalayas. Ang mga rehiyon tulad ng Tawang, na ngayon ay bahagi ng Arunachal Pradesh ng India, ay malinaw na inilagay sa timog ng hangganang ito, sa loob ng teritoryo ng British India, at ang maingat na pinagkasunduang hangganan na ito ay makikilala kalaunan bilang McMahon Line. Noong una, maging ang kinatawan ng China sa pag-uusap sa Simla ay maingat na tumugon. Nilagdaan niya ang draft na kasunduan bilang paunang pagsang-ayon. Subalit, mabilis na tinanggihan ng Beijing ang kasunduan. Iginiit ng China na walang karapatang legal ang Tibet na lumagda ng mga kasunduan o magtakda ng mga hangganan nang walang malinaw na pahintulot nito. Dahil sa pagtutol na ito, tumanggi ang China na lagdaan ang Simla Convention. Sa huli, tanging Britanya at Tibet ang lumagda at tumanggap sa kasunduan noong Hulyo 1914. Itinuring pa rin ng mga Briton na kaya ng Tibet na magdesisyon para sa sarili. Para sa mga Briton, opisyal na ngayon ang McMahon Line na malinaw na nagtatakda ng hangganan sa silangan. Nang magkamit ng kalayaan ang India mula sa Britanya noong 1947, tinanggap nito ang McMahon Line bilang opisyal na hangganan sa silangan. Si Jawaharlal Nehru, unang punong ministro ng India, ay matatag sa paninindigang iyon. Noong 1954, naglabas siya ng mga opisyal na mapa na malinaw na nagpapakita ng mga hangganan. Idineklara niya na ang mga hangganan ng India ay ganun pa rin, may mapaman o wala. Pero iba ang pananaw ng China. Matapos ang Rebolusyong Komunista ni Mao Zedong noong 1949, tinanggihan ng People's Republic of China ang lahat ng hangganan at kasunduang ginawa sa panahon ng mga Briton. Ayon kay Mao, ang mga dating kasunduan noong 1684, 1842 at Simla Convention ng 1914 ay hindi makatarungan at ipilit ng mga dayuhang imperialista sa China. Sa halip, iginiit ng China na tatanggapin lamang nito ang mga hanggahan batay sa kasaysayan at tradisyon. Sa maikling sabi, layunin ng Beijing na baguhin ang hanggahan nito ayon sa sariling kagustuhan, sa kabila ng nakaraang mga mapa, kasunduan, at opinyon ng ibang mga bansa.
Ang ganitong pag-iisip ang nagbukas ng daan para sa agresibong pag-angkin ng teritoryo na nakikita natin ngayon, tulad ng 10 dash na linya sa South China Sea, walang tigil na pag-angkin ng China sa Taiwan, at mga sigalot sa iba pang mga rehiyon. Ang malalim na di pagkakaunawaan ang dahilan kaya nananatiling mainit na pinagtatalo ng teritoryo ang Arunachal Pradesh hanggang ngayon. Ipinaglalaban ng India ang McMahon Line na nabuo sa 1914 Simla Convention. Samantalang tinutulan ito ng China. Kahit may tensyon at hindi pagkakasundo sa hangganan noon, ipinakita pa rin ng dalawang bansa sa publiko na sila ay malalapit na magkaibigan. Taus-pusong naniwala si punong ministro ng India na si Jawaharlal Nehru sa pagtatayo ng isang magkaibigang ugnayan sa pagitan ng dalawang dakilang sibilisasyon ng Asya. Nakakagulat. Tinanggihan ni Nehru ang alok ng United States na kunin ang permanenteng upuan ng China sa United Nations Security Council. Iginiit niya na ang China ang nararapat na may hawak nito. Marami sa India ang nagsasabing isa ko itong malaking pagkakamaling diplomatiko na pinagsisisihan pa rin hanggang ngayon. Habang gumagawa ng mga mapagbigay na hakbang si Nehru, hindi naman lubos na tinutumbasan ng China ang kabutihang loob na iyon. Tahimik, sa likod ng mga anino, pinatitibay ng Beijing ang kontrol nito sa Tibet. Isang taon matapos ang Rebolusyong Komunista ni Mao, noong 1949 at 49 mga tropang Chino ay agresibong pumasok sa Tibet at idineklara na pinalalayan nila ang rehiyon. Ang maliit at mahina ang gamit na hukbong Tibetan ay halos walang laban at agad na nadurog. Pilit pang pinapirma ng China ang mga kinatawan ng Tibet sa controversial na 17-point agreement na opisyal na kinikilala ang soberanya at kapangyarihan ng China sa Tibet. Sa mga kasunod na taon, lalo pang humigpit ang kontrol ng China. Ang kultura, relihiyon, at kalayaan ng Tibet ay marahas na pinigil, na naging hindi na matiis. Noong 1959 sumiklab ang tensyon at nag-alsa ang mga Tibetan laban sa pamumuno ng China. Dahil natatakot sa kanyang buhay, ang espiritual na pinuno ng Tibet na si Dalai Lama ay tumakas papuntang India para maghanap ng kanlungan. Noon pa man, sinusubukan ng India na makuha ang tiwala ng China sa praktikal at magkaibigang paraan. Noong 1952, kusang loob na nag-abot ng higit 2,500 tonelada ng bigas ang pamahalaan ni Nehru sa mga sundalong Chino sa Tibet dahil malayo na ang linya ng supply ng China. Buong pusong inakala ng India na ang mga kilos ng kabutihang loob ay makakapagtatag ng matibay na tiwala at pagkakaibigan sa magkapitbahay. Ikinalungkot na ang kabutihang loob na ito ay naging lason sa kanila. Nang lihim, pinagtawanan at tinuligsa ng mga lider ng China si Nehru sa kanyang kabaitan na itinuturing nilang kahinaan at pag-iisip na inosente at burgis. Sinamantala ng China ang mabuting loob ng India at tahimik na nagsagawa ng agresibong hakbang sa likod nito. Sa pagitan ng 1,951 at 1,957 palihim na nagtayo ang mga inhinyero ng China ng isang malaking estratehikong highway na dumadaan sa Aksai Chin, isang teritoryong pinaniniwala ang pag-aari ng India. Ang kalsadang G211 Highway ay umaabot ng 1,200 kilometro sa gitna ng tigang at mataas na lugar na nag-uugnay sa Xinjiang at Tibet sa China. Itinayo ng China ang dambuhalang kalsadang ito nang walang pahintulot mula sa India. Nadiskubre lang ng India ang nakakagulat na pagpasok na ito ng hindi sinasadya sa pagitan ng taong 1,957 at 1,958. Nakakagulat, isang opisyal ng India ang aksidenteng nakabasa ng artikulo sa pahayagang Chino na nabanggit ang natapos ng highway. Nabigla ang India at tumugon si Prime Minister Nehru nang may pagkabigla at galit. Ipinahayag nito ang pag-angkin sa teritoryo sa pamamagitan ng paglalathala ng mga mapa na nagmamarka sa Aksai Chin at Arunachal Pradesh bilang bahagi ng India. Tumugon ang China ng kontra pag-aangkin. Lumala ang sitwasyon noong 1,959 nang tumakas si Dalai Lama papuntang India na lumikha ng pandaigdigang atensyon. Nagpadala si punong ministro Zhou Enlai ng China ng isang matalim na liham kay Nehru na tahasang tinatanggihan ang inaangking hangganan ng India sa kahabaan ng McMahon Line sa Arunachal Pradesh. Idineklara rin ni Zhao na ang hangganan ng Ladakh, kabilang ang Aksai Chin, ay hindi pa nalinaw na naitakda. Ang mga diplomatikong palitan ay naging maiinit na pagtatalo. Ipinagtanggol ng China ang kanilang mga pag-aangkin sa Aksai Chin at Arunachal sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga makasaysayang dahilan tulad ng mga sinaunang ruta ng karavana
at mga ugnayang panrelihiyon sa pagitan ng Tibet at Tawang Monasteryo. Matatag na nanindigan ng India, iginiit na balido ang mga kasunduang ginawa noong panahon ng mga Briton at hindi na maaring pag-usapan pa. Noong 1960 nag-alok si Premier Zhou Enlai kay Nehru ng isang kompromiso, isang package deal. Opisyal na kikilalanin ng China ang mga pag-aangkin ng India sa Arunachal Pradesh sa kahabaan ng McMahon Line kapalit ng pagtanggap ng India sa kontrol ng China sa Aksai Chin. Ngunit mariing tinanggihan ni Nehru ang alok na ito at kilalang sinabi na hindi isusuko ng India ang kahit 1 pulgada ng lupang Indian. Noong 1961 mabilis na lumalala ang tensyon. Nagsimula ang India at China ng agresibong pagpapatrolya at pagtatayo ng mga outpost sa pinagtatalo ng lugar, kaya madalas silang nagkakasalubong. Lalong naging karaniwan ang mga maliliit na sagupaan. Parehong naramdaman ng magkabilang panig na may paparating na digmaan. Nakaayos na ang lahat sa kasamaang palad at hindi maiiwasan para sa isang ganap na labanan. Noong ika-20 ng Oktubre, 1962 biglaan at malawakang pag-atake ang inilunsad ng China. Nangyari ito habang abala ang mundo sa pag-aalala sa Cuban Missile Crisis. Ang People's Liberation Army ay umatake ng sabay-sabay sa mga pinagtatalunang sektor. Sa Aksai Chin at Ladakh sa kanluran, nadehado ang mga tropang Indian dahil sa kakulangan ng kagamitan at dami ng kalaban, kaya mabilis nakuha ng China ang Aksai Chin Plateau. Sa silangan, sunod-sunod ang mga puwersang Chino na tumawid sa McMahon Line at mabilis na nasakop ang mga posisyon ng India sa lambak ng Namkachu. Sa kabila ng makabayang paglaban sa ilang lugar, hindi handa at kulang sa bilang ang mga puwersa ng India. Lumala ang paglusob nila sa Arunachal, nasakop pa ang mahalagang bayan ng Tawang. Maikli ngunit napakasalantang digmaan. Libu-libong sundalong Indian ang napatay o nabihag at bumagsak ang kanilang moral. Noong ika-21 Nobyembre, 1962, biglang nagdeklara ang China ng tigil putukan. Kusang umatras ang kanilang mga tropa mula sa Arunachal Pradesh, bumalik sa likod ng McMahon Line at pinayagan ang India na muling makontrol ang lugar. Pero sa kanluran, mahigpit na pinanatili ng China ang kontrol sa Aksai Chin na 38,000 km² hindi na ibinalik sa India at hanggang ngayon ay hawak pa rin nila. Sa puntong ito, isinilang ang terminong Line of Actual Control or Line of Actual Control. Ito ang naging de facto na hangganang militar, ang linya kung saan huminto ang labanan ng dalawang hukbo. Ngunit ang Line of Actual Control na ito ay hindi kailanman opisyal na minarkahan o napagkasunduan. Hindi nagkakasundo ang India at China sa eksaktong ruta at haba ng hangganan. Kaya't patuloy ang mga alitan sa mga hindi pa natutukoy na bahagi nito. Matapos ang nakakahiyang pagkatalo kontra China, noong 1962, binuo muli ng India ang kanilang kakayahang militar at muling pinag-isipan ang patakaran sa China. Samantala, inisip ng China ni Mao na nakamit na nila ang kanilang layunin at tinuruan ang India ng leksyon. Pansamantalang nagkaroon ng hindi komportableng kapayapaan sa mga hangganan, ngunit hindi ito nagtagal. Noong 1967 muling sumiklab ang tensyon sa bundok na Tula, na matatagpuan sa pagitan ng Sikkim, protektorado ng India, at ng Tibet na kontrolado ng China. Di tulad noong 1962 ngayon ay mas handa na ang India, may mga sundalong handang lumaban pabalik. Simpleng pagtatalo sa paglalagay ng bakod sa hangganan, nauwi sa matinding putukan. Nagputukan ang magkabilang panig gamit ang mga mortar at machine gun. Ang artilyerya ng India ay matinding gumanti ng putok. Matapos ang ilang araw ng labanan, may humigit kumulang 80 sundalong Indian ang napatay. Ngunit mas mabigat ang naging pagkalugi ng mga Chino, tinatayang nasa 300 hanggang 400 sundalo. Para sa India, sa kabila ng mga nasawi, ang labanan sa Natula ay isang psikolohikal na tagumpay. Isang matibay na pahiwatig sa China na hindi na sila magpapadala sa pananakot sa hangganan. Ipinamalas ng labanan sa Natula ang isa pang kahinaan ng India, ang maliit na kaharian ng Sikkim sa Himalaya at ang makitid na Siliguri Corridor o Chicken's Neck. Ang Siliguri Corridor na humigit kumulang 20 kilometro lamang ang lapad sa pinakamakipot na bahagi nito, ang nag-uugnay sa hilagang silangan ng India sa natitirang bahagi ng bansa. Kapag naputol ang koridor na ito, posibleng mahiwalay ang mga hilagang silangang estado ng India. Kaya't naging labis na sensitibo ang India sa seguridad sa rehiyong ito. Upang maprotektahan ang sensitibong lugar na ito, formal na inangkin ng India ang Sikkim noong 1975 sa pamamagitan ng isang referendum na mariing tinutulan ng China sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, may kahinaan pa rin sa rehiyong ito. Nag-aalala ang mga tagaplano ng India na maputol ng China ang hilagang silangan sa pamamagitan ng
pag-atake sa estratehikong lugar tulad ng Doklam. Isang pangambang lumitaw muli nang matindi matapos ang Doklam Crisis noong 2017. Pagkatapos ng madugong insidente sa Natulan noong 1967, parehong tila sabik ang dalawang bansa na iwasan ang karagdagang sigalot militar. Naabala ang China sa kaguluhan sa loob ng bansa noong Cultural Revolution, samantalang hinarap ng India ang mga digmaang laban sa Pakistan at mga panloob na suliranin. Noong huling bahagi ng dekada 80, natuklasan ng dalawang bansa ang benepisyo ng paghupa ng tensyon sa hangganan. Bumisita si Punong Ministro Rajiv Gandhi sa China noong 1888. Nagpasimula ito ng panibagong simula. Ang India at Pakistan ay lumagda ng mga kasunduan noong 1973 at 1976 na tinawag na mga kasunduan sa kapayapaan at katahimikan upang mapanatili ang kapayapaan sa pinagtatalunang hangganan. Ang isa sa mga kakaibang patakaran na napagkasunduan noong 1976 ay ang pagbabawal sa baril. Nagkasundo ang kapwa hukbo na huwag magpaputok ng baril o pampasabog sa loob ng 2 kilometro mula sa line of actual control. Nagdadala ng baril ang mga sundalo bilang proteksyon sa mababangis na hayop, ngunit may malinaw silang utos na huwag magpaputok sa oras ng sagupaan. Ang anumang sagupaan ay lulutasin gamit ang sipa, suntok, pamalo at bato na walang baril. Maaring mukhang kakaiba, ngunit epektibo ang patakarang ito sa loob ng mga dekada na nakatulong maiwasan ang maliliit na pagtatalo na lumala at maging malalaking labanan. Sa dekada 90 at 2000, patuloy na pinabuti ng China ang posisyon nila sa pinagtatalunang hangganan. Nagsagawa sila ng malawakang pagtatayo ng infrastruktura tulad ng mga kalsada, airbase, linya ng tren, kabilang ang Qinghai-Tibet Railway papuntang Lhasa noong 2006 at mga nayon sa hangganan na madaling magamit sa layuning militar. Ang malawakang infrastruktura ng China ay nagpabilis sa paglilipat ng mga sundalo at kagamitan sa buong line of actual control, ngunit sa kabilang dako, nangunguna ng malaki ang China at naiwan sa likod ng India. Ang mga kalsada sa hangganan ng India at China ay nananatiling mahina o kulang dahil sa intensyonal na estratehiya ng India na mapabagal ang posibleng pananakop, mga hindi epektibong burokrasya, mga isyung pangkalikasan at pampolitika na pangkaraniwan sa isang demokrasya. Sa loob ng ilang dekada, binalaan ng mga analista ng India ang hindi pagkakapantay-pantay at hinimok ang pamahalaan na humabol. Ang tropang Indian ay nangangailangan ng ilang araw upang makarating sa sensitibong hangganan, kumpara sa ilang oras lamang para sa mga sundalong Chino gamit ang sasakyan. Sa wakas, nagising ang India sa kakulangan ito noong huling bahagi ng 2000 dekada, lalo na noong 2010, kung saan naglaan sila ng bilyon-bilyong dolyar para pagandahin ang mga kalsada sa hangganan sa pamamagitan ng Border Roads Organization. Ngunit mas malaking problema kaysa kakulangan ng infrastruktura ang tusong estratehiya ng China sa hangganan na tinatawag na salami slicing. Sa halip na maglunsad ng isang malaking pananakop, unti-unti at maingat na kinukuhan ng China ang mga teritoryo sa hangganan, paisa-isang piraso sa bawat pagkakataon. Ang hukbong bayan ng pagpapalaya ay uusad ng dahan-dahan, pipigilan ang paglabas ng mga Indian sa ilang lugar, at aangkinin ang mga ito na para bang matagal ng pag-aari ng China. Paunti-unti, ang maliliit na bahaging ito ay lumaki at naging makabuluhan ang kabuuan. Noong unang bahagi ng 2020 bago ang labanan sa Lambak ng Galwan, binalaan na ng mga tagamasid ng India na inilipat ng China ang line of actual control pakanluran sa maraming lugar. Ayon sa panloob na ulat, nawalan ng regular access ang mga puwersa ng India sa 26 sa 65 tradisyonal na patrol point sa silangang Ladakh. Sa paglipas ng panahon, hinarang ng mga tropang Chino ang mga ruta ng pagpapatrolya ng India at lumikha ng buffer zone na ngayon ay kontrolado na nila kahit na dati ay pinapatrolya ng mga sundalong Indian. Mahalagang estratehikong lugar tulad ng Depsang Plains, kung saan hindi na pinayagan ang pagpapatrolyan ng India mula pa noong 2013 at mga lugar malapit sa Pangongcho at Goroga, ay tahimik na nawala sa kontrol ng India at naging bawal ng pasukin. Idagdag ang tuloy-tuloy na taktika ng China sa pagpalit ng pangalan ng teritoryo ng India at muling pagsusulat ng kasaysayan at may perpektong unos na nabubuo sa hangganan. Hindi na tanong kung kailan aatake ang China, kundi kung kailan talaga ito mangyayari. Dahil may sandatang nuklear ang dalawang higanteng Asyano, hindi natin masabi kung kailan o paano maaaring lumala ang sigalot hanggang sa mapanganib na punto ng pagputok. Ngunit mahalaga ring maunawaan na minsan, may karahasan ang pananakop ng China. Tingnan natin ang nangyari sa Doklam noong 2017. Gaya ng nabanggit, ang Doklam ay nakatanaw sa vulnerableng chicken neck ng India.
Nang magtayo ng kalsada ang mga Chinong tropa papasok sa Doklam, isang teritoryong inaangkin ng Bhutan, mabilis na kumilos ang India nang hilingin ng Bhutan. Hinadlangan ng mga sundalong Indian ang mga manggagawa sa konstruksyon. Nagkatapat ng ilang metro lang ang pagitan ang dalawang hukbo. Nagtititigan ng mahigit 2 buwan. Sobrang tensyonado ang sitwasyon at muntik nang humantong sa isang ganap na labanan. Dahil sa diplomasiyang presyon, umatras ang magkabilang panig. Huminto ang China sa pagtatayo at umurong ang India. Noong 2020 habang abala ang mundo sa paglaban sa coronavirus disease, 2019 tahimik na nagpadala ang China ng libu-libong sundalo sa mahahalagang lugar sa silangang Ladakh. Nagsimula ito sa paligid ng Lawa Pangcho, kung saan regular na nagpapatrolya ang 2 hukbo sa mga gulod na tinatawag na fingers. Biglang umabante ang China, hinarangan ang mga sundalong Indian sa kanilang karaniwang ruta ng pagpapatrolya. Tulad ng sa China, nangyari rin ito sa mga mahalagang lugar tulad ng Gorga, Hot Springs at Epsang. Nagpadala ng dagdag na puwersa ang India na nagpataas ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Noong ika-15 Hunyo, 2020 tumindi pa ang tensyon sa Galwan Valley. Nag-away ang mga sundalo gamit lamang ang kanilang mga kamay, bato, pamalo na binalutan ng tinik na alambre, at mga bakal na may nakabaon na pako. Kinaumagahan, 20 sundalong Indian ang napatay. 4 lang ang inaming nasawi ng China, ngunit ayon sa mga independenteng ulat, mahigit 40 ang kanilang nasawi. Lubos na ikinagulat at ikinagalit ng India ang nangyari sa Galwan na nagwasak ng natitirang tiwala. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno, napilitan ang India na maging mas maigting dahil sa puot ng mamamayan. Matapos ang Galwan, maraming negosasyon ang isinagawa ng India at China. Nagkasundo silang bahagyang umatras at lumikha ng buffer zones. Ngunit tulad ng nabanggit ko, lalo pang nagpalala ang mga problema sa India ang mga zona na ito. Patuloy pa rin ang estratehiya ng China na unti-unting kinukuha ang mga bahagi ng teritoryo ng India. Paulit-ulit na sinusubukang pukawin ang reaksyon nito at itinutulak ito palapit sa isa pang malaking sagupaan. At yung libong sugat na binanggit natin sa simula. Dito pumapasok ang papel ng kalapit na maliliit na bansa ng India, tulad ng Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, at Pakistan. Noong una, nagsilbing parang proteksyon ang mga bansang ito, isang natural na harang na naglalayo sa China, or kahit papaano, dati ganoon. Tradisyonal nakakampi ng mga kapitbahay ang India, ngunit unti-unting binawasan ng China ang impluwensya nito sa pamamagitan ng pag-agaw ng lupa, presyur sa ekonomiya, at kung kinakailangan, panunuhol at manipulasyong politikal. Malaki na ang pagkiling ng Bangladesh sa China, halos bihag na ng utang ng Beijing ang Sri Lanka, at voluntaryong naging sunod-sunuran ng China ang Pakistan, at baka panahon na lang ang hinihintay bago sumunod ang iba. Kapag nangyari yun, magdudulot ang bawat kapitbahay ng sarili nilang maliliit na sugat. Mga ilegal na migrante mula Bangladesh, mga teroristang atake mula Pakistan, pagbibigay ng Sri Lanka ng mga estratehikong daungan sa China, at paglihis ng alyansa ng Nepal mula India patungong Beijing. Nakuha mo na ang ideya. Isa-isa, maaaring mukhang maliit at hiwa-hiwalay lang ang mga insidenteng ito. Pero habang tumatagal, buwan, taon, lumalala ang pinsala, parang libu-libong maliit na hiwa na dahan-dahang nagpapadugo sa India hanggang maubos. Halimbawa na lang si Bhutan. Sa loob ng mga dekada, tiningala ng maliit na kahariang ito sa Himalayas ang India bilang tagapagtanggol at kaalyado nito. Hanggang ngayon, dahan-dahang pumapasok ang China sa teritoryo ng Bhutan. Ayon sa mga satellite image at ulat, patuloy na nagtatayo ang China ng mga buong baryo, outpost ng militar, at infrastruktura sa loob ng Bhutan ng walang ingay. Ang mga lugar tulad ng sagradong Bayul Kenpochong Valley sa Bhutan, na mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan, ay may mga bandila na ng China na nakataas doon. Ang Bhutan, na may maliit na hukbo at limitadong yaman, ay wala nang magawa kundi magprotesta na lang. Sa kasaysayan, malapit ang ugnayan ng Nepal sa India sa aspeto ng kultura at politika. Pero sa nakaraang dekada, ang presensya ng Beijing sa Nepal ay labis na lumaki. Ngayon, bumubuhos na ang pera ng China sa Nepal para punduhan ang mga highway, paliparan, planta ng kuryente, at iba pang infrastruktura. Madalas na kumakampi ang mga leader ng Nepal sa China, nagpapadala sa presyon mula sa Beijing, at maging ang paghihigpit sa mga Tibetanong refugee na naninirahan sa kanilang bansa para mapasaya ang China. At may mga ulat din ng tahimik na pagpasok ng mga Chino sa teritoryo ng Nepal. Ayon sa mga taga-baryo at opisyal sa distrito ng Humla, Nepal,
Misteryosong inilipat ng China ang mga palatandaan ng hangganan. Unti-unting inaangkin ang lupa nila. Pamilyar ba ang tunog? Susunod ay Bangladesh. Sa loob ng mahabang panahon, malapit na magkaibigan ang Bangladesh at India dahil sa kanilang makasaysayang ugnayan. Kamakailan, tumaas ang pamumuhunan ng China sa ekonomiya ng Bangladesh. Malalaking proyektong infrastruktura, malalim na daungan, at espesyal na economic zone ang nagsusulputan sa Bangladesh, pinupondohan ng mga pautang mula sa China. Hindi pa kabilang dito ang mga kaugnay na kondisyon na sadyang idinisenyo para pahirapan ang pagbabayad ng bansang umutang. Kapag hindi na mabayaran ang utang, pumapasok ang China hindi para tumulong kundi para makuha ang mga estratehiskong ari-arian o konsesyon sa politika. Sa utos marahil ng Beijing, nagpapadala ang Bangladesh ng milyon-milyong Bangladeshi na migrante ng ilegal papasok sa India, na nagdudulot ng demograpikong problema at minsan ay nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan ng mga komunidad. Ito ay isang banayad at tusong hamon, isa sa libu-libong maliliit na sugat. Mas klaro ang kaso ng Sri Lanka. Nang nahirapan itong bayaran ang utang sa mga proyektong pinondohan ng China, pumasok agad ang China. Hindi para patawarin ang utang, kundi para kontrolin ang mahahalagang ari-arian. Ang Hambantota Port, na nasa estratehikong lokasyon sa mga pangunahing shipping route, ay parang teritoryo na ng China, inarkila sa Beijing ng 79 na taon. Mula roon, maaaring magdaong ang China ng mga barkong pandigma. Napipilitan na ngayong harapin ng India ang presensya ng China direkta sa timog nito. Kahit ang Myanmar ay unti-unting nadadala sa impluensya ng China, nangingibabaw ang mga kumpanyang Chino sa ekonomiya ng Myanmar at pinupondohan ng China ang mga rebelding milisya sa hangganan nito na nagdudulot ng kaguluhan at kawalang stabilidad sa hilagang silangang hangganan ng India. Sa huli, nariyan ang Pakistan, pangunahing kaaway ng India, na halos sunod-sunuran na sa China ngayon. Kakaiba ang Pakistan. Tinatawag ng China ang Pakistan bilang Iron Brother at nag-invest ng 10-10 bilyon sa China-Pakistan Economic Corridor. Isang napakalaking proyektong pang-imprastruktura na dumadaan sa Kashmir na okupado ng Pakistan, lupaing legal, na pag-aari ng India. Pero iyan ay simula pa lamang. Sa loob ng mga dekada, sistematikong sinuportahan, pinundohan, at kinupkop ng Pakistan ang mga grupong terorista na tuwirang nakatuon laban sa India. Ang mga grupong Jaish-e-Mohammed at Lashkar-e-Taiba ay nagsagawa ng malulupit na pag-atake sa India. Mula 2006 hanggang 2025, maraming insidenteng pumatay ng daan-daang inosenteng sibilyan at sundalo sa Mumbai, Patangkot, Pulwama at Pathagam. At hindi nalihim kung sino ang sumusuporta sa kanila. Ang mga ahensya ng intelihensya, lalo na ang Inter-Services Intelligence, ay lantarang nagsanay at nagbigay ng kagamitan sa mga terorista bilang sandata laban sa India. Dahil sa suporta ng China, lalo pang tumapang ang Pakistan. Ipinagtatanggol ng Beijing ang Pakistan sa United Nations, pinopoprotektahan ang mga kilalang terorista mula sa parusa at pandaigdigang blacklist. Binanggit din ang pang-aapi ng Pakistan sa Pakistan-occupied Kashmir at Gilgit-Baltistan na mga lehitimong teritoryo ng India. Gayunpaman, dumanas sila ng mga dekada ng kalupitan. Panunupil sa politika, pag-abuso sa karapatang pantao, sa pilitang pagkawala, tortur, at walang humpay na pang-aapi. Ang Pakistan marahil ang pinakamatulis na kutsilyo sa arsenal ng China, isa na nakapagbigay na ng daan-daang malalalim at masakit na sugat sa India. Kapag inobserbahan ng mabuti, makikita ang panganib sa estratehiya ng China. Dahan-dahan, tahimik, at sistematiko, pinuputol ng China ang impluensya ng India. Inihihiwalay ang India sa sarili nitong bakuran. Unti-unti nilang pinahihina ang bawat kalapit na kaalyado. Estratehikong binibili o tinatakot ang maliliit na bansa para sumunod at dahan-dahang kinakain ang mga hangganan ng India sa pamamagitan ng walang tigil na propaganda, pagbabago ng kasaysayan, at banayad ngunit kalkuladong agresyon. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng mga bayan sa Arunachal Pradesh, pagtatayo ng ilegal na infrastruktura sa Bhutan, pagbaha ng patibong na pang-ekonomiya sa hangganan ng Bangladesh, paggawa sa Pakistan bilang papet na taga-suporta ng terorismo, at pagpapalaganap ng maling impormasyon, unti-unting binabagon ng China ang realidad. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang unawain ang information warfare ng China. Ang pagkilala sa maliliit na sugat na ito ngayon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pagpapanatili ng hangganan ng iyong bansa
o paggising isang araw na nabago na ang mapa. Salamat sa panonood.